Magandang araw sa lahat. Ako po si Lloyd Escobar, ang coordinator ng Bukas Youth Ministry at Logistics Head ng Kabataang Claret. At ito ang From the Pews. Ang mabuting balita ay hango sa Ebanghelyo ni San Marcos, ikasyam na kabanata, talata 30 hanggang 37. Sinabi ng Panginoon, ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Sinalaysay ni Jesus ang kanyang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay, ngunit hindi ito naintindihan ng kanyang mga alagad. Habang pinagtatalunan nila kung sino sa kanila ang higit na dakila sa Panginoon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Marami sa atin ay iniisip na ang tunay na kadakilaan ay makakamtan sa narating natin sa buhay o sa pagiging mataas sa iba. Pinapaalala ng Panginoon na ang tunay na kadakilaan ay ang paglilingkod sa kapwa. Ginamit na halimbawa ng Panginoong Hesus ang isang bata at sinabing, ang sino mang tumatanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin. Noong panahong iyon, ang mga bata ay may tuturing na walang halaga at hindi binibigyang pansin ng lipunan. Sa kadahilanan, ang mga bata ay walang naiaambag na malaki sa lipunan. At kadalasan pa ay umaasa lamang sa magulang. Pinapakita ng Panginoon na ang kadakilaan ay makikita sa paglilingkod sa mga taong mabababa, may hirap, at sa mga hindi napapansin. Noong ako ay tumakbo bilang SK Chairman noong nakaraang eleksyon, ako po ay tiwala sa sarili ko na mapamumunuan ko ng maayos ang mga kapwa ko kabataan dahil alam ko ang kakayahan ko, ngunit natalo ako. Ako ay sobrang nasaktan hanggang umabot ako sa puntong tinatanong ko na ang Panginoon, bakit hindi ako nanalo? Kayang-kaya ko naman pamunuan ng mga kapwa ko kabataan. Nakalimutan ko na makinig sa Kanya at nagumpisa akong hindi na magsimba at mag-serve. Ako ay nabulag sa aking naramdamang pagkatalo at naging mapagmataas. Linggo ng Disyembre, naisipan ko magsimba sa aming kapilya. Noong araw na iyon, si Father Martin L. ang presider noon. Sakto, natap ako para tumulong sa preparasyon sa gaganaping CYC o Claret Youth Camp. Hindi ko namalayan na sa pagtugong ko ay doon pala mag-umpisa ang paggaling ko sa mga sugat ko noong eleksyon at muling bumalik ang sigla ko sa paglilingkod. Sa pagkakataon na ito ay masasabi kong maligaya akong naglilingkod sa mga kapwa ko kabataang Claretiano. Masasabi kong hindi ako pinabayaan ng Panginoon dahil pinatawad pa rin niya ako sa kabila ng pagiging mapagmataas ko at tinuruan niya akong maging mapagkumbaba. Ako po ay mag-iiwan ng katanungan upang makatulong sa ating pagninilay. Ano ang magagawa mo upang maging dakila sa mata ng Panginoon? Tinatanggap ba natin sa buhay ang mga may hirap at mabababa upang pagsilbihan? Manalangin tayo. Diyos amang dakila sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyo upang magpasalamat sa mga biyayang natatanggap namin. Ipagpatawad po ninyo ang mga pagkukulang namin. Hinihiling po namin na ipadala ninyo ang inyong espiritu upang kami ay gabayan, upang maging mapagkumbaba at handang maglingkod sa lahat. Lalong-lalo na sa mga nakakalimutan ng lipunan. Pinupuri ka namin, Panginoon. Itinataas po namin ito sa aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Isang mapagkumbabang araw po sa inyong lahat.